Ibebenta natin ang bata. Wala nang silbi ang nanay niya. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Isang laso na bulong sa gitna ng kadiliman. Habang nakahiga si Amelia, paralisado at tila isang estatwa, pinapanood niya ang sariling asawa at biyenan na pinagpaplanuhan ang paglasog sa kanyang pamilya. Akala nila ay patay na ang kanyang diwa, ngunit nagkakamali sila. Bawat patak ng luha na hindi makaalpas sa kanyang mga mata ay nagiging apoy ng paghihiganti. Isang ina na kinalimutan ng mundo, muling babangon para sa kanyang mga anak. Sino ang magtatagumpay? Ang kasakiman o ang himala ng isang pag-ibig? Wala na siyang silbi, Mark. Huwag mo nang pahabain ang paghihirap natin. Isang taon na tayong nagtatapon ng pera sa mga gamot at makinang yan. Pero tignan mo, para na lang siyang basahang nakatambak sa kama. Ang boses na yon ni Aling Gloria ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng silid, malamig, walang bahid ng awa. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang katawan ni Amelia ay nananatiling matigas, walang galaw, at tila isang bilanggo sa loob ng sarili niyang balat. Naririnig niya ang lahat, bawat hininga, bawat kalansing ng baso, at ang bawat salitang unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Alam ko, Ma, pero hindi ganoon kadali iyon. Kailangan nating ayusin ang papeles sa insurance para hindi tayo paghinalaan ng mga doktor. Kapag nawala si Amelia, doon lang tayo makakahinga ng maluwag. Ito ang tinig ni Mark, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng dambana. Ang lalaking pinagdaanan niya ng hirap para lamang maisilang ang kanilang kambal. Ngunit ngayon, ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay punong-puno ng lason. Nararamdaman ni Amelia ang marahas na pagpisil ni Mark sa kanyang kamay. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanyang kaluluwa sa takot. Sa mga sandaling iyon, ang kamera ng kanyang gunita ay bumabalik sa araw ng kanyang panganganak. Ang saya nang makita ang dalawang anghel, sina Benjo at Bona. Ngunit ang kagalakang iyon ay napalitan ng dilim nang atakihin siya ng isang bihirang kondisyon na nag-iwan sa kanya sa ganitong kalagayan. Ang kanyang sakripisyo bilang ina ang naging mitya ng kanyang pagkagapos. Muling nagsalita si Aling Gloria at sa pagkakataong ito, mas lalong bumigat ang hangin sa loob ng silid. At huwag mong kalilimutan ang usapan natin sa mga Amerikano. Sa susunod na linggo ay kukunin na nila si Bona. Malaking halaga ang ibabayad nila sa atin. Sa perang iyon, makakapagsimula na kayo ng bagong buhay ni Vanessa. Hahayaan mo ba namang magutom ang magiging anak niyo ni Vanessa dahil lang sa pag-aalaga sa isang bangkay na humihinga? Parang gumuho ang buong mundo ni Amelia. Ang kanyang maliit na Bona, ang kanyang anak, ibebenta na parang isang kagamitan lamang. Ang sakit ay tila isang libu-libong karayom na sabay-sabay na itinutusok sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bumangon at saktan ang mga demonyong nasa harap niya. Gusto niyang yakapin ang kanyang mga anak at itago sa kanyang dibdib, pero ang kanyang lalamunan ay nananatiling nakasara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit. Naramdaman ni Amelia ang pagpatak ng isang butil ng pawis mula sa kanyang noo, ngunit kahit ang pagkurap ay ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas at mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Ang tanging bahagi ng kanyang pagkatao na nagpapaalalang siya ay buhay pa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, pumasok sa silid ang isang bango na pamilyar sa kanya, ang pabango ni Vanessa. Kumusta ang ating pasyente? Ang mapanuyang tanong ni Vanessa. Naramdaman ni Amelia ang marahang pagdampi ng mga daliri ng babae sa kanyang pisngi, ngunit hindi iyon haplos ng pag-aalaga. Isa itong pangungutya. Sayang ka, Amelia. Napakaganda mo sana. Pero tignan mo ngayon, ako na ang humahalik sa asawa mo sa mismong tabi ng kama mo. Ako na ang magiging nanay ng mga anak mo.
o kahit isa man lang sa kanila. Isang halik ang narinig ni Amelia, ang tunog ng pagtataksil na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang kanyang asawa at ang kabit nito naglalambingan sa harap ng kanyang paralisadong katawan. Ang bawat hagik-gik ni Vanessa ay tila isang latay sa kanyang likuran. Sa loob ng kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na bumabangon mula sa balon ng kanyang pait. Naririnig pa ba ng Diyos ang panalangin ng isang babaeng kahit ang sariling tinig ay ninakaw na ng tadhana? Nananatili si Amelia sa gitna ng kadiliman, mag-isa at wasak. Ngunit sa ilalim ng kawalang galaw na yon, may isang bagay na unti-unting nagbabago. Ang kanyang galit ay nagiging isang matigas na bakal. Ang kanyang pait ay nagiging isang lihim na lakas. Hindi siya papayag. Hindi siya susuko. Kung ang pag-ibig ng isang ina ay may kakayahang magbigay ng buhay, may kakayahan din itong lumaban kahit mula sa hukay. Isang mahaba at malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Mark bago sila lumabas ng silid. Paalam, Amelia. Malapit na tayong matapos sa isa't isa. Naiwan ang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nakakabiingi at nakakasakal. At sa gitna ng bawat segundong lumilipas, may isang maliit na himala ang naganap sa ilalim ng kumot. Ang dulo ng hintuturo ni Amelia ay bahagyang-bahagya na kumutitap. Isang paggalaw na hindi nakita ng sinuman, ngunit sapat na upang maging mitya ng isang paparating na bagyo. Nasaan ang katarungan para sa isang inang tinalikuran ng lahat? Buhay ka pa, Amelia. Alam kong naririnig mo ako. Huwag kang susuko, please. Ang boses ni Liza ay tila isang malamig na tubig na dinitis sa tuyot na lalamunan ni Amelia. Isang pabulong na panalangin na tanging siya lamang ang nakakarinig. Habang ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga luma at maalikabok na kortina ng silid, nadama ni Amelia ang pamilyar na amoy ng baby powder at disinfectant na dala ng kanyang matalik na kaibigan. Ito ang tanging oras sa loob ng isang araw kung kailan nararamdaman niyang hindi siya isang piraso ng kasangkapan na iniwan na lamang para mabulok. Sa labas ng silid, naririnig ang matinis na tinig ni Aling Gloria. Nagpapanggap na naman itong isang martir na biyenan sa harap ng mga kapitbahay at ni Liza. Naku, Liza, pagpasensyahan mo na ang amoy ng kwarto. Alam mo namang mahirap mag-alaga ng taong hindi na nakakagalaw. Kulang na lang ay ibigay ko ang huling patak ng dugo ko para lang mapanatiling malinis ang asawa ni Mark. Pero ano ang magagawa natin? Ito ang krus na kailangang pasanin ng aming pamilya. Ang sabi ni Aling Gloria habang maririnig ang paghikbi nito na tila ba siya ang pinakakawawang nilalang sa mundo. Sa loob ng kanyang isipan, gustong sumigaw ni Amelia, "Sinungaling! Ang krus na tinutukoy mo ay ang balak mong ibenta ang aking anak." Ngunit ang kanyang dila ay nananatiling mabigat at ang kanyang mga labi ay tila selyado ng kamatayan. Pumasok si Liza sa silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Naupo siya sa tabi ng kama ni Amelia at hinawakan ng kanyang malamig na kamay. Nadama ni Amelia ang panginginig ng mga daliri ni Liza. May kung anong takot at pag-aalala ang bumabalot sa kanyang kaibigan na hindi nito masabi ng malakas. "Amelia, kailangan mong lumaban." Bulong muli ni Liza habang dahan-dahang pinupunasan ang noo ng kaibigan gamit ang isang basang bimpo. May napapansin akong kakaiba sa bahay na ito. Si Mark, si Aling Gloria, parang may itinatago silang masama. At yung yata na si Vanessa, hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya sa mga bata. Sa sandaling marinig ang pangalan ng kanyang kambal, pilit na kinalap ni Amelia ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagkaparalisa, sinubukan niyang ituon ang kanyang paningin sa mga mata ni Liza. Isang tahimik na pagsusumamo, isang sigaw ng tulong na idinadaan sa mga matang hindi man lang makakurap ng kusa. Napansin ni Liza ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Amelia. "Amelia, nakikita mo ba ako? Kung naririnig mo ako, sige na, bigyan mo ako ng senyales."
Pinanood ni Liza ang mga mata ni Amelia. Nakita niya ang isang maliit na kislap ng liwanag, isang pag-asa na hindi pa tuluyang namamatay. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ni Amelia. Bumabakas sa kanyang maputlang pisngi, isang luha na nagsasabi ng libu-libong katotohanan. Diyos ko, Amelia, gising ka! Gising ang diwa mo! Halos mapatili si Liza sa tuwa, ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Alam niyang sa bahay na ito, kahit ang mga pader ay may pakinig. Mabilis na kumilos si Liza. Alam niyang wala silang oras. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang isang maliit na kagamitan, isang digital recorder na kasing liit lamang ng isang butones. Ito ang kanyang tanging paraan para protektahan ang kaibigan. Itatago ko ito sa ilalim ng kutsyon mo, Amelia. Hahayaan ko itong nakabukas. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang pinaplano nila. Habang maingat na isinisiksik ni Liza ang recorder sa pagitan ng kahoy na higaan at ng makapal na foam, biglang bumukas ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Vanessa na may dalang tray ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya habang nakatingin kay Liza. Anong ginagawa mo rito, Liza? At bakit parang balisa ka yata? Tanong ni Vanessa sa isang matalim na tono. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa liwanag ng silid. Agad na binawi ni Liza ang kanyang kamay mula sa ilalim ng kutsyon. Ramdam ni Amelia ang kaba ng kanyang kaibigan. Wala. Inaayos ko lang ang higaan ni Amelia. Masyado kasing matigas ang unan niya. Baka mangalay siya. Lumapit si Vanessa at tinitigan ang mukha ni Amelia. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa kamay ni Liza na nasa ibabaw pa rin ng higaan. Isang ngising aso ang gumuhit sa mga labi ni Vanessa. Masyado ka namang maalaga. Sa isang taong wala nang mararamdaman kahit itapon mo sa kanal. Lumabas ka na muna. Ako na ang bahala sa kanya. May kailangan kaming pag-usapan ni Mark dito mamaya at hindi kailangan ng istorbo. Napilitang tumayo si Liza. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot na baka makita ang recorder. Sige, babalik na lang ako bukas. Amelia, mag-ingat ka. Habang palabas si Liza, nananatiling nakatayo si Vanessa sa tabi ng kama ni Amelia. Naramdaman ni Amelia ang pagtitig ng babaeng ito, isang titig na puno ng puot at pagkainggit. Dinampot ni Vanessa ang recorder na hindi lubusang naipasok ni Liza sa ilalim ng kutsyon. Ang dulo ng device ay bahagyang nakasilip sa gitna ng mga tupi ng kumot. Ang hininga ni Amelia ay tila tumigil. Ang puso niya ay kumakaba ng napakabilis na tila lalabas na sa kanyang dibdib. Kung makikita ni Vanessa ang recorder, tapos na sila. Wala nang makakapagligtas sa kanya at sa kanyang mga anak. Dahan-dahang inabot ni Vanessa ang bahagi ng kumot kung saan nakatago ang mitya ng kanilang kaligtasan. Ano ito? Ang bulong ni Vanessa habang ang kanyang mga daliri ay millimeters na lamang ang layo mula sa device. Sino ang sasagip sa katotohanang pilit na ibinabaon sa ilalim ng lupa? Vanessa, halika rito sa kusina. Bilisan mo. Narito na ang tawag mula sa labas. Ang malakas na sigaw ni Aling Gloria mula sa kabilang panig ng bahay ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para kay Amelia. Huminto ang kamay ni Vanessa. Ang kanyang mga daliri ay bahagya ng sumasagi sa makinis na plastik ng recorder na itago ni Liza. Sa gitna ng kanyang paghingal sa takot, nadama ni Amelia ang biglang pagbawi ni Vanessa ng atensyon. Darating na naman ang swerte natin, Amelia. Maiwan ka na muna rito sa dilim. Bagay ka naman dyan. Ang mapait na biro ni Vanessa bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Hindi niya napansin ang maliit na itim na bagay na muling natakpan ng tupi ng makapal na kumot. Naiwan si Amelia sa nakabibinging katahimikan ng kanyang silid. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan.
Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang binitawan ni Aling Gloria tungkol sa tawag mula sa labas ay nagpapaalala sa kanya na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Ibebenta nila si Bona. Ang kanyang maliit at inosenteng anak ay kukunin sa kanya habang siya ay nakahiga rito, walang laban. Hindi, hindi ako papayag. Ang sigaw ng kanyang diwa na tila isang kulog sa loob ng isang saradong banga. Sinubukan ni Amelia na ituon ang lahat ng kanyang emosyon, ang kanyang galit, ang kanyang takot, at ang kanyang nag-aalab na pag-ibig para sa kanyang mga anak sa dulo ng kanyang kanang kamay. Sa kanyang isipan, inuutusan niya ang bawat litid, bawat hibla ng kalamnan na gumalaw. Ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na semento. Ang sakit ay nagsimulang gumapang mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang mga daliri. Ito ay isang uri ng sakit na hindi maipaliwanag, parang libu-libong maliliit na karayom na sabay-sabay na itinutusok sa kanyang mga ugat. Sa gitna ng kanyang paghihirap, bumalik sa kanyang gunita ang unang pagkakataong naramdaman niya ang sipa ng kambal sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang saya, ang pananabik, ang pangako na poprotektahan niya sila hanggang sa kanyang huling hininga. Ang pangakong yon ang naging mitya ng isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang paralysis. Gumalaw ka, parang awa mo na. Gumalaw ka. Ang pagsusumamo ni Amelia sa sariling katawan. Pawis na hindi lumalabas sa balat, kundi naglalakbay sa loob ng kanyang kaluluwa ang nararamdaman niya. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. At doon, sa gitna ng kadiliman at desperasyon, isang himala ang nagsimulang mabuo. Ang hintuturo ng kanyang kanang kamay ay dahan-dahang nanginig. Hindi lang ito isang kislap ng reflexes, ito ay isang sadyang pagkilos. Isang maliit na pag-angat, sapat na para makalikha ng isang maliit na tupi sa ibabaw ng kumot. Ngunit ang tagumpay na yon ay panandalian lamang. Muling bumukas ang pinto. Pumasok si Vanessa. Bitbit ang isang mangkok ng lugaw na umuusok pa sa init. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Masyadong maraming arte ang mga buyer na yon. Gusto pa nilang makita ang medical records ng bata. Akala mo naman ay bibili ng kotse. Lumapit si Vanessa sa kama ni Amelia at marahas na hinila ang una nito para itaas ng bahagya ang ulo ng pasyente. Hindi alintana ni Vanessa kung nasasaktan si Amelia sa bawat galaw niya. Kumuha siya ng isang punong kutsara ng mainit na lugaw at sa halip na hintaying lumamig ay agad itong isinaksak sa pagitan ng mga labi ni Amelia. O kumain ka, huwag kang mag-inarte. Sayang lang ang pagod ko sa pagpapakain sa'yo. Ang bumbulas na sabi ni Vanessa, ang mainit na likido, ay dumaloy sa lalamunan ni Amelia, nag-iiwan ng mahapdi at nakakapapasong pakiramdam. Bahagyang natapon ang lugaw sa kanyang leeg at dibdib, ngunit hindi man lang ito pinunasan ni Vanessa. Sa halip, kinuha ni Vanessa ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type habang patuloy ang marahas na pagpapakain kay Amelia. Alam mo ba, Amelia? Sabi ni Mark, kapag nakuha na namin ang pera mula sa insurance mo at ang bayad kay Bona, bibili kami ng bagong bahay sa probinsya. Doon namin palalakihin si Benjo. Siyempre, ako na ang tatawagin niyang mama. At ikaw, malilimutan ka rin niya. Ang alaala mo ay mabubura na parang dumi sa sahig. Isang nakakangilong sakit ang naramdaman ni Amelia, hindi dahil sa mainit na lugaw, kundi dahil sa kalupitan ng mga salitang iyon. Ang bawat salita ni Vanessa ay tila isang latay na humihiwa sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagngingit-ngit, muling itinuon ni Amelia ang kanyang lakas sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi lang panginig ang nangyari. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumara, tila may hinahawakang hindi nakikitang sandata. Isang matinding determinasyon ang sumiklab sa kanyang mga mata, na sa kasamaang palad ay hindi napansin ni Vanessa
dahil abala ito sa pakikipag-chat. Maghintay ka lang, Vanessa. Ang bulong ng diwa ni Amelia. Hinding-hindi mo makukuha ang aking mga anak. Ngunit sa kabila ng maliit na tagumpay na ito, isang mas malaking panganib ang paparating. Narinig ni Amelia ang boses ni Mark na paparating sa silid at may kasama siyang ibang tao. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Narito na sila, ang sabi ni Mark habang binubuksan ang pinto ng malapad. Ang mga kukuha kay Bona. Isang malamig na hangin ang pumasok sa silid, dala ang presensya ng mga taong maglalayo sa kanyang anak habang buhay. Paano lalaban ang isang inang kahit ang paghinga ay nakadepende sa awa ng kanyang mga kaaway? 500,000 para sa isang buhay na galing sa sinapupunan ko. Ganoon na lang ba kabilis na naging pera ang aking sariling dugo at laman? Ang boses ni Aling Gloria ay tila isang malamig na hanging galing sa sementeryo habang kinakausap ang dalawang estranghero sa gitna ng sala na ang pintuan ay sadyang iniwang bahagyang nakabukas. Naririnig ni Amelia ang lahat, bawat tunog ng pagbibilang ng pera, bawat kalansing ng alahas ng babaeng bumibili ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Sa loob ng madilim niyang silid, nakahiga si Amelia na parang isang estatwa ng pait. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame, ngunit ang kanyang pandinig ay abot hanggang sa pinakamalayong sulok ng bahay. Naramdaman niya ang marahas na pagguga ng kanyang higaan nang pumasok si Mark. Bitbit ang sanggol na si Bona. Ang yak ng bata ay mahina at paos, tila pagod na sa kakahanap sa init ng katawan ng kanyang tunay na ina. "Huwag kayong mag-alala, Ma'am, Sir," ang maririnig na boses ni Mark, puno ng pekeng kabaitan. Maayos ang kalusugan ng bata. Nakakalungkot man na kailangan namin siyang ipamigay. Dahil sa kalagayan ng asawa ko, alam naming sa inyo ay magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Mas mabuti na ito kaysa lumaki siyang naghihirap dito. Isang malupit na kasinungalingan. Isang pagtataksil na binalot sa telang ginto. Narinig ni Amelia ang pagbukas ng isang zipper. Marahil ay ang bag na puno ng pera. Ang tunog ng mga papel na nagkikiskisan ay tila isang kanta ng demonyo. "Heto ang kalahati ng bayad," ang sabi ng isang lalaking may malalim na boses. "Ang kalahati ay ibibigay namin kapag nakuha na namin ang bata bukas ng madaling araw. Siguraduhin niyo lang na walang magiging aberya." "Walang problema," sagot ni Aling Gloria. Patay na ang diwa ng nanay niyan. Kahit kunin niyo ang bata sa harap niya, wala siyang magagawa kundi ang tumitig sa hangin. Para na lang siyang basyong walang laman. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang laso na dumadaloy sa mga ugat ni Amelia. Ang basyong walang laman na tinutukoy nito ay kasalukuyang nag-aapoy sa galit. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang kanang kamay ni Amelia ay dahan-dahang sumasara. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad. Isang sakit na tinanggap niya ng may buong puso dahil ito ang nagpapatunay na siya ay buhay pa. Ang sakit ay naging tulay niya para hindi tuluyang malunod sa kadiliman. Naramdaman ni Amelia ang paglapit ni Mark sa kanyang tabi. Inilapag nito ang umiiyak na si Bona sa gilid ng kanyang paralisadong braso. Ang balat ng sanggol ay dumampi sa balat ni Amelia. Isang mainit, malambot, at amoy gatas na pakiramdam na nagpaguho sa huling depensa ng kanyang damdamin. "Tingnan mo ang anak mo, Amelia," bulong ni Mark sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panis na pangarap. Magpapaalam na siya sa'yo. Sa ibang bansa, magiging prinsesa siya. Hindi tulad dito na ang tanging mamanahin niya sa'yo ay ang amoy ng gamot at ang hitsura ng isang taong naghihintay na lang mamatay. Pasalamatan mo ako dahil binibigyan ko siya ng pagkakataon na mabuhay ng maayos. Isang butil ng luha ang pilit na kumawala sa mga mata ni Amelia. Ngunit bago pa ito makagulong sa kanyang pisngi, mabilis itong pinunasan ni Mark gamit ang kanyang magaspang na daliri. "Huwag kang umiyak. Sayang ang ganda mo.
Matulog ka na lang at paggising mo bukas, tapos na ang lahat. Wala nang yak ng bata na iistorbo sa katahimikan mo. Nilisan ni Mark ang silid dala ang sanggol at kasabay nito ay ang pagsasara ng pinto na tila ba huling harang sa pag-asa ni Amelia. Sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Amelia. Noong bata pa siya, madalas sabihin ng kanyang lola na ang pag-ibig ng isang ina ay may sariling wika na hindi kailangan ng salita. Na ang isang ina ay gagawin ang lahat kahit ang makipagkasundo sa kamatayan para lamang sa kanyang anak. Doon, sa katahimikan ng gabi, itinuon ni Amelia ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang leeg. Gusto niyang iling ang kanyang ulo. Gusto niyang ipakita na hindi siya basyo. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding panghihina, ang kanyang ulo ay bahagyang gumalaw pa kanan. 1 sentimetro ng tagumpay, isang maliit na kilos, ngunit para kay Amelia, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit, sa kabila ng kanyang maliit na pag-unlad, may isang bagay na nakalimutan ng lahat. Isang maliit na itim na bag na naiwan ng mga buyer sa ilalim ng lamesa sa sala. Isang bag na may lamang hindi lang pera, kundi isang lihim na dokumento na may pangalang hindi pamilyar kay Amelia. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng tadhana ni Bona? At hanggang kailan kayang tiisin ni Amelia ang panonood sa sarili niyang pagkawasak? Ang madaling araw ay paparating na at kasama nito ang huling pagkakataon ni Amelia para protektahan ang kanyang anak. Ngunit bago pa man sumikat ang araw, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang umalingaw-ngaw mula sa kusina. Kasunod ng isang matinis na tili ni Vanessa. "Mark, Aling Gloria, may tao sa labas. May nakakita sa atin. Pati ba naman ang langit? Nagngangalit sa inyong kasalanan?" Ang tanong na yon ay tila isang piping sumbat sa diwa ni Amelia habang ang buong kabahayan ay nababalot ng gulo at takot. Ang tunog ng nagkadurog-durog na bubog na tumama sa semento ng kusina ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Narinig ni Amelia ang mabibigat at mabilis na yabag ng mga paa ni Mark na patungo sa labas. Kasunod ang mga mura at sigaw ng pagkabigla. "Sino yan? Mark, wag mo silang hayaang makatakas." Ang tili ni Aling Gloria na puno ng nerbiyos. Ang kanyang boses na dati ay puno ng kapangyarihan ay nanginginig na ngayon sa takot na mabisto ang kanilang madilim na lihim. Sa loob ng kanyang silid, naramdaman ni Amelia ang biglang pag-akyat ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Ang gulo sa labas ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang nawala. Pagkakataon. Habang abala ang lahat sa paghahanap sa taong nambasag ng salamin, itinuon ni Amelia ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang kanang braso. "Ngayon na, Amelia, para sa mga anak mo, para kay Bona," ang paulit-ulit na utos niya sa kanyang sarili. Ang sakit ay nagsimulang gumapang, mas matindi kaysa sa mga naunang gabi. Para itong apoy na sumusunog sa kanyang mga kalamnan, isang hapdi na tila binabakbak ang kanyang mga balat mula sa loob. Ngunit hindi siya tumigil. Dinaman niya ang bawat sentimetro ng kanyang braso, pinupuwersa ang kanyang utak na magpadala ng senyales sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan, ang kanyang kanang kamay na nakapatong sa gilid ng higaan ay nagsimulang umangat. 1 milimetro, 2. Ang bawat paggalaw ay katumbas ng 1 taon ng paghihirap. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kutsyon, humahawak ng mahigpit, habang ang kanyang buong katawan ay tila nanginginig sa loob ng kanyang kawalang galaw. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Vanessa, ang mukha ay putlang-putla at ang buhok ay gulo-gulo. Hindi niya napansin ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Amelia dahil ang kanyang atensyon ay nasa bintana. "Diyos ko, Mark! May nakita akong tumatakbo sa bakod. May dalang kamera." Ang sigaw ni Vanessa sa labas ng pinto. Pagkatapos ay humarap siya kay Amelia. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa galit. Lumapit si Vanessa sa kama at marahas na hinawakan ang panga ni Amelia. Ikaw, sigurado akong may kinalaman ang kaibigan mong si Liza rito. Kapag napatunayan naming siya ang nambubulabog, sisiguraduhin kong hindi mo na siya muling makikita. At ang mga anak mo? Mas lalo naming ilalayo sa'yo. Dinuraan ni Vanessa ang sahig sa tabi ng higaan ni Amelia bago muling lumabas para sumama sa paghahanap. Ang puot na iniwan niya ay tila isang lason na lalong nagpaalab sa determinasyon ni Amelia. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na detalye ang nakita ni Amelia mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sa pagmamadali ni Vanessa, naiwan nitong bukas ang drawer ng side table. Ang drawer kung saan nakatago ang mga susi ng bahay at ang cellphone ni Amelia na matagal nang kinumpiska ni Mark. Kailangan kong maabot iyon, ang panalangin ni Amelia. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Amelia ang unti-unting pagbabalik ng pakiramdam sa kanyang mga daliri. Hindi na ito tila mga pako na nakabaon. Nararamdaman na niya ang texture ng kumot, ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Gamit ang natitirang lakas, pilit niyang iniusod ang kanyang kamay patungo sa bukana ng drawer. Ang bawat sentimetro ay tila 1 kilometro ng paglalakbay. Sa labas, naririnig ang boses ni Mark na tila nakikipagtalo sa isang tao. Wala kayong karapatang pumasok sa bakod ko. Alis. Sino ang taong yon? Si Liza nga ba? O baka naman ang kapalaran ay may ibang ipinadala para tulungan siya? Habang ang kamay ni Amelia ay millimeters na lamang ang layo mula sa drawer, narinig niya ang tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo. Ang tunog na yon ay dapat sanang magbigay ng pag-asa, ngunit para kay Amelia, isa itong babala. Alam niyang kapag dumating ang mga pulis nang wala siyang matibay na ebidensya, gagawa ng paraan sina Aling Gloria para palabasin siyang baliw o walang malay. Sa isang huling pagsisikap, ang mga daliri ni Amelia ay sumalat sa matigas at malamig na metal ng kanyang cellphone sa loob ng drawer. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang isipan. Hawak na niya ang kanyang kaligtasan, ngunit bago pa man niya mahila ang phone, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa pintuan. Hindi ito si Vanessa, hindi ito si Mark. Isang matandang babae na may hawak na gunting ang nakatayo doon, nakatingin sa kanyang gumagalaw na kamay nang may nanlilisik na mga mata. Si Aling Gloria. Akala ko ba ay patay na ang diwa mo, Amelia? Ang bulong ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng kadena sa ilalim ng lupa. Masyado kang mapusok. Ngayon, kailangan nating tapusin ang laro mo bago pa dumating ang mga bisita. Dahan-dahang lumapit si Aling Gloria, ang gunting ay nakatutok sa leeg ni Amelia. Paano lalaban ang isang inang kakasimula pa lang muling makaramdam kung ang kamatayan ay nasa harap na niya bago pa man siya makahingi ng saklolo? Sayang ka, Amelia. Kung nanatili ka sanang tulog, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ngayon, kailangan nating gawin ang masakit na paraan. Ang bulong na yon ni Aling Gloria ay tila isang kumpas ng kamatayan sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. Nakatayo ang matanda sa gilid ng higaan. Ang mga mata ay nanlilisik, habang ang hawak niyang gunting ay sumasalamin sa kaunting liwanag na nagmumula sa labas. Sa kabilang banda, ang sirena ng pulis ay palakas ng palakas. Ngunit para kay Amelia, ang bawat segundong paglapit ng tulong ay katumbas ng bawat milimetrong paglapit ng matalim na bakal sa kanyang balat. Nararamdaman ni Amelia ang malamig na metal ng kanyang cellphone sa ilalim ng kanyang mga daliri sa loob ng drawer. Gusto niyang humiyaw, gusto niyang itulak ang kanyang biyenan. Pero ang kanyang katawan ay tila isang bilangguang gawa sa bakal na ayaw pa ring tuluyang magbukas. Ang tanging nagagawa niya ay ang tumingin ng diretso sa mga mata ni Aling Gloria. Isang tinging puno ng puot, takot, at ang huling rurok ng kanyang paninindigan. Sa ilalim ng kanyang suot na duster, ang dibdib ni Amelia ay mabilis na tumataas
at bumababa. Isang senyales ng buhay na pilit na binubura ng mga taong dapat ay nag-aalaga sa kanya. Naalala niya ang araw ng kanyang kasal, kung paano siya niyakap ni Aling Gloria at tinawag na tunay na anak. Ngayon, ang mga kamay na yon na dati ay nagpapala. Sa kanya ay ang siya ring kamay na may hawak ng sandatang tatapos sa kanyang hininga. Bakit, Amelia? Ang muling bulong ni Aling Gloria habang dahan-dahang ibinababa ang gunting patungo sa leeg ni Amelia. Bakit kailangan mo pang gumising? Kung namatay ka na lang sana noong nanganak ka, hindi sana tayo nahihirapan ng ganito. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakasala ang anak ko. Ikaw ang pabigat sa buhay namin. Sa sandaling iyon, ang puot ni Amelia ay lumampas sa kanyang takot. Ang kanyang isipan ay sumisigaw. Hindi ako ang pabigat. Kayo ang mga halimaw na nagnakaw ng aking buhay. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng silid ng marahas. Pumasok si Mark, hingal na hingal at puno ng pawis ang muka. Ma, anong ginagawa mo? Narito na ang mga pulis sa labas. Sinasabi ni Liza na may ebidensya siya ng kidnapping. Mabilis na itinago ni Aling Gloria ang gunting sa ilalim ng kanyang suot na baro. Ang kanyang muka ay agad na nagbago mula sa pagiging halimaw patungo sa isang kaawa-awang matanda. Mark, salamat at dumating ka. Nakita ko ang asawa mo. Gumalaw siya. Parang inaatake siya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lumapit si Mark sa higaan. Tumingin siya kay Amelia at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang buhay sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na matuwa, ang nakita ni Amelia sa mukha ni Mark ay ang purong takot. Takot na mabunyag ang lahat. Takot na mabulok sa kulungan. Amelia? Ang tawag ni Mark, ang kanyang boses ay nanginginig. Inabot niya ang kamay ni Amelia na nasa loob pa rin ng drawer. Anong ginagawa ng kamay mo rito? Mabilis na hinila ni Mark ang kamay ni Amelia. Dahilan upang malaglag ang cellphone sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng gadget ay tila isang hudyat ng pagkatalo para kay Amelia. Cellphone mo ito, di ba? Ang tanong ni Mark. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagngangalit. Sino ang nagbigay nito sa'yo? Si Liza ba? Pinaplano niyo ba akong itumba sa sarili kong bahay? Sa labas, narinig ang malakas na katok sa pintuan. Pulis ito! Buksan ang pinto. May report kami ng illegal na transaksyon sa loob ng bahay na ito. Nagkatinginan sina Mark at Aling Gloria. Ang desperasyon sa kanilang mga mata ay tila isang apoy na handang sumunog sa lahat ng madaanan. Mabilis na binuhat ni Mark si Amelia mula sa higaan. Hindi alintana ang sakit na nararamdaman ng babae sa marahas na pagkakahawak sa kanyang mga braso. Ma, kunin mo ang bata. Vanessa, ihanda mo ang sasakyan sa likod. Hindi tayo pwedeng mahuli rito. Ang utos ni Mark. Naramdaman ni Amelia ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa kama. Ang kama na naging saksi sa kanyang 1 taon na paghihirap sa gitna ng gulo habang kinakaladkad siya ni Mark patungo sa pinto sa likod. Nakita ni Amelia si Liza sa labas ng bintana. Pilit na pinalalakas ang loob niya. Ngunit ang mas masakit sa lahat ay ang makita si Aling Gloria na buhat-buhat si Bona, ang kanyang sanggol na umiiyak ng napakalakas, tila ba nararamdaman ang panganib na kinaroroonan nila. Ma, bilisan mo! Sigaw ni Mark habang isinasakay si Amelia sa likod ng kanilang lumang van. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kanilang bahay, naiwan ang mga pulis at si Liza sa gitna ng usok. Nakahiga si Amelia sa sahig ng van, katabi ng mga gulong at amoy ng gasolina. Sa gitna ng dilim at bilis ng takbo, naramdaman ni Amelia ang isang bagay sa loob ng kanyang palad. Bago siya binuhat ni Mark, nagawa niyang makuha ang recorder ni Liza na nahulog din sa sahig. Mahigpit niya itong hinahawakan, ang kanyang tanging alas sa gitna ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, biglang huminto ang sasakyan sa gitna ng isang madilim na tulay. Lumingon si Mark sa kanya.
May hawak na isang itim na tela. Pasensya ka na, Amelia. Pero kailangan mong manahimik. Habang buhay. Saan hahantong ang pagtakas na ito kung ang bawat daan ay patungo sa bangin? At sino ang magliligtas sa isang inang handa ng mamatay? Huwag lang mawalay sa kanyang mga anak. Itapon mo na siya, Mark. Huwag kang mahina. Mas mapapabilis tayo kung wala nang pabigat sa likod. Ang matinding sigaw ni Aling Gloria mula sa unahan ng van ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng madilim na tulay. Sa likod ng sasakyan, nakahiga si Amelia sa malamig at madulas na sahig. Ang amoy ng gasolina at kalawang ay humahalo sa alat ng kanyang sariling mga luha. Ang itim na tela sa kamay ni Mark ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang mukha. Isang harang na hindi lang tatakip sa kanyang paningin, kundi tuluyang puputol sa kanyang hininga. Ngunit sa gitna ng desperasyon, ang kamay ni Amelia na nakatago sa ilalim ng kanyang katawan ay mahigpit na nakakuyom. Nararamdaman niya ang maliit na recorder ni Liza, ang maliit na bagay na naging saksi sa lahat ng dumi ng pamilyang ito. Ito ang kanyang tanging alas, ang kanyang tanging sandata laban sa mga halimaw na nasa harap niya. Ma, hindi ganoon kadali iyon. Ang sagot ni Mark, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-aalinlangan. Kapag nakita ang bangkay niya rito, tayo ang unang susuyurin ng mga pulis. Kailangan nating gawin itong mukhang aksidente. Tumingin si Mark kay Amelia. Sa ilalim ng malabo at kumukurap-kurap na ilaw sa loob ng van, nakita niya ang mga mata ng kanyang asawa. Hindi ito ang mga matang nakasanayan niyang makita. Mga matang walang buhay at nakatitig sa wala. Ngayon, ang mga mata ni Amelia ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Isang uri ng tingin na tila humuhukay sa konsensya ni Mark kung meron pa man siyang natitira. Sa unahan, maririnig ang mabilis na pagtipa ni Vanessa sa kanyang cellphone. Mark, bilisan mo. Malapit na ang mga pulis. Nakita ko ang mga ilaw nila sa dulo ng kalsada. Kailangan na nating umalis dito. Dahil sa takot, marahas na itinulak ni Mark si Amelia pabalik sa sahig at mabilis na isinara ang pinto ng van. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay tila isang kumpas ng laya na muling ipinagkait. Muling umandar ang sasakyan ng napakabilis. Dahilan upang humampas ang katawan ni Amelia sa mga gilid ng van, ang sakit ay nagdulot ng pagkahilo, ngunit pinilit niyang manatiling gising. Liza, nasaan ka na? Ang tahimik na pagsusumamo ng kanyang diwa. Sa mga sandaling iyon, ilang kilometro ang layo, si Liza ay nasa loob ng isang taxi. Pilit na sinusundan ang GPS signal na nanggagaling sa tracker na lihim niyang inilagay sa ilalim ng van ni na Mark noong nakaraang gabi. Hawak ni Liza ang kanyang sariling cellphone. Nakabukas ang isang video file, ang video kung saan nahuli niya ang pag-uusap ni na Mark at Vanessa tungkol sa insurance ni Amelia. Konting tiis na lang, Amelia. Malapit na ako. Ang bulong ni Liza habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot at galit. Sa loob ng tumatakbong van, naramdaman ni Amelia ang pag-iyak ni Bona mula sa unahan. Ang iyak ng kanyang anak ay tila isang malakas na tawag na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Sa gitna ng gulo, itinuon ni Amelia ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang kaliwang braso. Dahan-dahan, sa kabila ng pag-alog ng sasakyan, nagawa niyang iangat ang kanyang kamay at abutin ang gilid ng bintana ng van. Ang bintana ay may maliit na siwang. Gamit ang kanyang nangangatog na mga daliri, pilit na isiningit ni Amelia ang recorder sa siwang na yon. Umaasa na mahuhulog ito sa kalsada kung saan madaanan ito ng mga pulis o ni Liza. Ngunit bago pa man niya mabitawan ang recorder, biglang pumreno ng malakas ang sasakyan. Tumilapon ang katawan ni Amelia patungo sa unahan at sa kasamaang palad, ang recorder ay nahulog sa paanan ni Vanessa na nasa passenger seat.
Dahan-dahang yumuko si Vanessa at pinulot ang recorder. Tumingin siya sa likod, sa direksyon ni Amelia na may isang ngangising puno ng panganib. Ano itong hawak mo, Amelia? Akala mo ba ay makakalusot ka sa amin? Ang tanong ni Vanessa, habang dahan-dahang pinipindot ang play button sa recorder. Ang boses ni Aling Gloria na nagpaplano ng krimen ay umalingaw-ngaw sa loob ng van, tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Muling humarap si Mark kay Amelia. Ang kanyang mukha ay punong-puno na ngayon ng purong puot. Traitor ka. Akala ko ba ay mahal mo ako? Ngayon, wala na talagang dahilan para itira ka pa namin. Isang malakas na putok ang narinig mula sa labas, isang gulong na sumabog, o baka isang babalang putok mula sa mga pulis. Ngunit sa loob ng van, ang tanging naririnig ni Amelia ay ang sarili niyang mabilis na paghinga habang dahan-dahang inilalabas ni Mark ang isang matalim na kutsilyo. Sino ang mauunang dumating? Ang katarungan o ang huling hininga ni Amelia? Ang kutsilyong ito ba ang huling haplos na matatanggap ko mula sa lalaking pinangakuan ko ng habambuhay? Ang tanong na yon ay tila isang dumudugong sugat sa diwa ni Amelia habang nakikita niya ang kislap ng talim sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang mukha ni Mark ay hindi na ang mukha ng asawang dati, ay humahalik sa kanyang noo tuwing umaga. Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon at isang uri ng takot na nauwi sa purong kasamaan. Sa labas ng tumatakbong van, ang mga ilaw ng lungsod ay dumaraan ng mabilis, tila mga alaala ng isang buhay na malapit ng magwakas. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Amelia. Ang hiyaw ni Mark. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at guilt. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung nanatili ka lang sanang paralisado, kung hindi mo na lang sana sinubukan pang lumaban, hindi tayo aabot sa ganito. Pinilit mo akong maging halimaw. Sa unahan ng van, maririnig ang malamig na tawa ni Vanessa habang pinaglalaruan ang recorder ni Liza sa kanyang mga daliri. Ang talino mo rin, Amelia, no? Akala mo ba ay maliligtas ka ng maliit na laruang ito? Ngayon, wala na ang ebidensya mo. Wala nang maniniwala sa'yo dahil bago pa sumikat ang araw, isa ka na lang malamig na bangkay na matatagpuan sa ilalim ng tulay. Mark, bilisan mo na! Ang bulyaw ni Aling Gloria mula sa passenger seat. Ang kanyang boses ay tila isang laso na bumabalot sa hangin. Tapusin mo na ang paghihirap niya. Isipin mo ang pera. Isipin mo ang bagong buhay natin sa probinsya. Isang saksak lang, Mark, at malaya na tayo sa pabigat na yan. Naramdaman ni Amelia ang pagdampi ng dulo ng kutsilyo sa kanyang leeg. Ang lamig ng bakal ay nagdulot ng panginginig sa kanyang buong katawan. Ngunit sa gitna ng nakaambang kamatayan, ang pag-ibig ng isang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Sa kanyang isipan, narinig niya ang iyak ni Benjo at Bona. Nakita niya ang kanilang maliliit na mukha na umaasa sa kanya. Hindi ngayon. Ang sigaw ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng tensyon, biglang lumiko ng marahas ang van. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa kalsada ay nagdulot ng malakas na pag-uga sa loob ng sasakyan. Nawalan ng balanse si Mark at tumalsik patungo sa kabilang panig ng van. Ang kutsilyo ay bumaon sa sahig, millimeters lamang ang layo mula sa balikat ni Amelia. Anong nangyayari dyan sa unahan? Ang sigaw ni Mark habang pilit na tumatayo. May humaharang sa atin. Ang tili ni Vanessa. Isang itim na kotse. Ayaw tayong paunahin. Mula sa maliit na siwang ng bintana sa likod, nakita ni Amelia ang itim na kotseng tinutukoy ni Vanessa. Ito ang sasakyan ni Liza. Ang kanyang kaibigan ay hindi tumigil. Nakikipagpatintero si Liza sa van ni na Mark. Pilit itong iginigit-git patungo sa gilid ng kalsada upang mapilitang huminto. Dahil sa galit, muling kinuha ni Mark ang kutsilyo at mabilis na lumapit kay Amelia. Hinawakan niya ang buhok ni Amelia at pinilit itong iangat. Dahil sa pakikialam ng kaibigan mo,
Mas lalo mong binibilisan ang kamatayan mo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang nanatiling nakatitig si Amelia. Gamit ang lahat ng lakas na naipon niya mula sa mga gabi ng palihim na pag-eensayo, ang kanyang kanang kamay ay mabilis na humawak sa pulso ni Mark. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Amelia ay ikinagulat ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang determinasyon sa mukha ng kanyang asawa. Hindi mo ako mapapatay. Ang paos at mahinang salita na lumabas sa mga labi ni Amelia, ang kanyang unang pangungusap sa loob ng mahabang panahon. Ang gulat sa mukha ni Mark ay nauwi sa galit. Nakakapagsalita ka na? Mas mabuti para marinig ko ang huling hininga mo. Itinaas ni Mark ang kutsilyo para sa isang huling saksak, ngunit bago pa man ito bumagsak, isang malakas na impact ang naramdaman ng buong van. Ang sasakyan ni Liza ay matagumpay na bumangga sa gilid ng van, dahilan upang mawalan ng kontrol si Vanessa sa manibela. Ang van ay nagsimulang gumulong patungo sa isang malalim na bangin sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng pagkayupi ng metal at ang pagbasag ng mga salamin ay umalingaw-ngaw sa gitna ng gabi. Nararamdaman ni Amelia ang pag-ikot ng mundo, ang paghampas ng kanyang katawan sa bawat sulok ng sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, isang huling imahe ang nakita ni Amelia bago siya mawalan ng malay, ang mukha ni Mark na puno ng takot habang ang van ay tuluyang lumulubog sa kadiliman ng tubig sa ilalim ng bangin. Sino ang makakaligtas sa trahedyang ito? At sapat na ba ang pag-ibig ng isang ina para itawid siya mula sa bingit ng kamatayan patungo sa katarungang matagal nang ipinagkait? Malamig, nakakalunod, pero mas masakit ang iyak ng aking anak na unti-unting nilalamon ng tubig. Ang boses na yon sa isip ni Amelia ay tila isang pako na humuhukay sa kanyang natutulog na kamalayan. Ang unang naramdaman niya ay ang nanunuot na lamig ng tubig na pumapasok sa kanyang ilong at bibig. Ang van ay nakatagilid. Kalahati nito ay nakalubog na sa madilim at mabahong ilog sa ilalim ng bangin. Ang bawat paghampas ng alon sa basag na bintana ay tila isang babala na ang oras ay tuluyan ng nauubos. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Amelia ang isang ungol. Si Mark iyon. Nakasandal ang kanyang asawa sa manibela. Duguan ang noo at tila nawawala sa sarili. Si Vanessa naman ay nakasabit sa upuan, walang malay at may malaking sugat sa braso. Ngunit ang hinahanap ng puso ni Amelia ay wala sa unahan. Bona, Benjo, ang pangalan ng kanyang mga anak ay tila isang lihim na susi na nagbukas sa huling pintuan ng kanyang pagkaparalisa. Sa ilalim ng tubig na abot na hanggang sa kanyang dibdib, naramdaman ni Amelia ang isang matinding kuryente na dumaloy sa kanyang mga binti. Hindi na ito ang mahinang kislap ng mga daliri. Ito ay ang purong lakas ng isang inang nakikita ang kamatayan na lumalapit sa kanyang mga sanggol. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding sakit na tila binabali ang bawat buto sa kanyang katawan, na igagalaw ni Amelia ang kanyang balikat. Gamit ang kanyang mga siko, pilit niyang hinila ang kanyang katawan patungo sa likuran ng van kung nasaan ang mga baby carrier. Ang bawat hila ay isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang bawat paghinga ay isang panalangin na huwag munang bawiin ng langit ang kanyang lakas. Narinig niya ang mahinang iyak ni Bona. Ang bata ay nakabitin pa rin sa kanyang seat, ngunit ang tubig ay mabilis na umaakyat. Narito, na si Mama. Ang paos at basag na bulong ni Amelia. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng kalawangin na bakal. Pero para sa kanya, ito ang pinakamagandang tunog sa mundo. Sa unahan, nagising si Mark. Sa halip na tulungan ng kanyang asawa at mga anak, ang unang ginawa nito ay abutin ang bag ng pera na lumulutang sa tubig. Ang pera ko, ang hiyaw ni Mark. Ang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman
kahit sa harap ng kamatayan. Tumingin si Mark sa likod at nakita si Amelia na gumagapang. Ang gulat sa kanyang mukha ay nauwi sa purong kilabot. Para sa kanya, si Amelia ay tila isang bangkay na bumangon mula sa hukay para maningil. Amelia, paanong nakakagalaw ka? Ang nauutal na tanong ni Mark habang pilit na binubuksan ng pinto sa kanyang tabi para tumakas. Hindi siya sinagot ni Amelia. Wala nang puwang ang mga salita para sa isang lalaking mas mahal ang papel kaysa sa sariling dugo at laman. Gamit ang kanyang nangangatal na mga kamay, nagawa ni Amelia na kalasin ang lock ng carrier ni Bona. Niyakap niya ang sanggol ng napakahigpit, isang yakap na ninakaw sa kanya ng tadhana sa loob ng 1 taon. Ligtas ka na, anak. Ang bulong niya habang ang luha ay humahalo sa tubig ilog. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Ang van ay mabilis na bumubulusok pa ilalim dahil sa bigat ng tubig. Sa kabilang panig, nakita ni Amelia ang basket ni Benjo na unti-unti nang lumulubog sa mas malalim na bahagi ng sasakyan. Benjo! Ang hiyaw ni Amelia. Sinubukan niyang abutin ang basket pero ang kanyang katawan ay bumigay. Ang kanyang mga kalamnan ay biglang nanghina dahil sa sobrang puwersa. Sa labas, narinig ang isang malakas na bagsak ng tao sa tubig. Isang anino ang lumitaw sa basag na bintana. Si Liza. Lumusong si Liza sa malamig na ilog. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Amelia, ibigay mo sa akin ang bata. Bilisan mo. Ang sigaw ni Liza habang pilit na inaabot ang kanyang kamay sa loob. Ibinigay ni Amelia si Bona kay Liza. Ngunit bago pa siya makasunod, isang malakas na agos ang pumasok sa van. Ang sasakyan ay tuluyang nawalan ng balanse at nagsimulang lumubog ng tuluyan sa madilim na bahagi ng ilog. Amelia! Huwag! Ang huling narinig ni Amelia na sigaw ni Liza. Sa loob ng lumulubog na van, naiiwan si Amelia kasama si Mark na pilit pa ring isinasalba ang bag ng pera at ang kanyang anak na si Benjo na nasa ilalim na ng tubig. Sa gitna ng dilim at kawalan ng hangin, isang kamay ang humawak sa leeg ni Amelia. Si Mark iyon. Sa kanyang huling desperasyon, ginamit ni Mark ang katawan ni Amelia para makatuntong at makaakyat patungo sa huling butas ng hangin. Pasensya ka na, Amelia. Kailangan kong mabuhay. Ang hiyaw ni Mark habang pilit na itinutulak ang ulo ni Amelia pailalim sa tubig. Sino ang mananaig sa ilalim ng madilim na tubig? Ang kamandag ng kasakiman o ang huling hininga ng isang inang handang maging alay para sa kanyang anak? Isang inang nilunod ng sariling asawa para lamang sa isang bag ng pera. May masihigit pa bang pait sa dulo ng isang pagtataksil? Ang tanong na yon ay tila isang bula ng hangin na pumutok sa loob ng nagbabagang baga ni Amelia habang siya ay unti-unting lumulubog sa madilim na kailaliman ng ilog. Sa ibabaw ng kanyang balikat, nararamdaman niya ang bigat ng paa ni Mark. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, na ngayon ay ginagawa siyang tuntungan upang makaligtas. Ang bawat sipa ni Mark ay tila isang pagpako sa kanya patungo sa kamatayan. Sa ilalim ng tubig, ang lahat ay tahimik. Isang nakabibinging katahimikan na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nakikita ni Amelia ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa ibabaw ng tubig. Unti-unting lumalayo, unti-unting naglalaho. Ang kanyang mga baga ay tila punong-puno ng nagbabagang apoy na naghahanap ng hininga, ngunit tanging malamig at mapait na tubig ang sumasalubong sa kanya. Ngunit sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang anino, ang basket ni Benjo. Ang kanyang anak ay dahan-dahang lumulubog, tila isang munting anghel na nahuhulog mula sa langit patungo sa kailaliman. Sa sandaling iyon, ang sakit ng kanyang katawan ay naglaho. Ang takot para sa sariling buhay ay napalitan ng isang kapangyarihang hindi nanggagaling sa kalamnan, kundi sa mismong kaluluwa ng isang ina. Sa ilalim ng tubig,
Ang mga kamay ni Amelia, na dati ay paralisado, ay bumuka ng malapad. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak niya ang paa ni Mark palayo sa kanya. Hindi ito tulak ng paghihiganti, kundi tulak ng isang inang kailangang makawala para sa kanyang anak. Dahil sa biglaang paggalaw ni Amelia, nawalan ng balanse si Mark sa loob ng lumulubog na van. Ang bag ng pera na mahigpit niyang hawak ay nasabit sa isang nakausling bakal ng nayuping pinto. Ang pera ko! Ang pera ko! Ang hiyaw ni Mark na agad nilamon ng tubig, na naging sanhi ng kanyang mabilis na pagkaubos ng hangin. Hindi na lumingon si Amelia. Gamit ang kanyang mga binti na tila muling binuhay ng isang himala, lumangoy siya patungo sa basket ni Benjo. Ang bawat kumpas ng kanyang mga braso ay isang panalangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pangako. Naabot niya ang basket, kinuha ang kanyang anak, at niyakap ito ng napakahigpit sa kanyang dibdib. Hindi kita bibitawan ang huling pangungusap sa kanyang isipan bago siya muling sumisid pataas. Pumailan lang si Amelia sa ibabaw ng tubig, humihingal, lumalaban para sa bawat butil ng hangin. Nakita niya si Liza sa pampang, karga ang umiiyak na si Bona. Ang liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang tumama sa ibabaw ng ilog, tila mga bituin na bumaba para ituro ang daan patungo sa kaligtasan. "Liza! Si Benjo!" Ang sigaw ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno ng tubig at luha. Mabilis na lumusong ang mga rescuer patungo sa kinaroroonan ni Amelia. Sa kabilang dako, nakita ng lahat ang pag-ahon ni Mark mula sa tubig. Nakaligtas siya. Ngunit ang kanyang mga kamay ay walang laman. Ang bag ng pera ay tuluyan ng nilamon ng ilog kasama ng kanyang dangal at kinabukasan. "Hulihin niyo siya! Huwag niyo siyang hayaang makatakas." Ang hiyaw ni Liza habang itinuturo si Mark na pilit na gumagapang paakyat sa pampang. Dinala si Amelia sa pampang. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at pagod. Inihiga siya sa isang stretcher, habang ang mga mediko ay mabilis na sinusuri si Benjo. Naramdaman ni Amelia ang paglapit ni Bona sa kanyang tabi. Ang dalawang anak niya, ang kanyang kambal, ay muling kapiling niya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa kalsada. Si Aling Gloria, nakatayo ang matanda sa tabi ng isang pulis. Ang muka ay puno ng pekeng luha at pagpapakitang tao. "Salamat sa Diyos. Ligtas ang aking mga apo. Ang manugang kong si Amelia. Inatake siya ng kabaliwan at tinangkang itapon ang mga bata sa ilog. Mabuti na lang at sinubukan silang iligtas ni Mark." Ang hiyaw ni Aling Gloria sa harap ng mga awtoridad. Tumingin ang mga pulis kay Amelia, pagkatapos ay kay Mark na ngayon ay nagpapanggap na sugatan at wasak. Ang recorder na hawak ni Vanessa kanina ay wala na sa paningin ni Amelia. Naramdaman ni Amelia ang muling panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kaaway ay handa nang baligtarin ang katotohanan sa isang iglap. Sa harap ng batas, siya ay isang paralisadong inang nabaliw, habang ang mga halimaw ay ang mga bayani. Hindi totoo. Iyan ang mahinang bulong ni Amelia, ngunit sapat na ba ang kanyang tinig laban sa mapanirang dila ni Aling Gloria? Isang hakbang ang narinig ni Amelia mula sa kanyang likuran. Isang pamilyar na boses ang nagsalita, boses na hindi galing kay Liza, kundi mula sa isang taong hindi inaasahan ng lahat. "May ebidensya ako," ang sabi ng isang lalaking nakauniforme ng pulis habang itataas ang isang basang recorder na nakuha mula sa bulsa ni Vanessa na ngayon ay arestado na rin. Sino ang lalaking ito? At paano mababago ng isang maliit na kagamitan ang tadhana ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan? "Huwag kayong maniniwala sa babaeng yan. Siya ang halimaw. Pinagkatiwalaan namin siya. Binigyan ng tahanan. Pero tinangka niyang lunurin ang sarili niyang mga anak." Ang boses ni Aling Gloria
ay tila isang matalim na kidlat na muling bumasag sa katahimikan ng Pampang. Nakatayo ang matanda sa harap ng mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa kanyang dibdib habang ang mga mata ay bumubukal ng pekeng luha. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang laso ng kasinungalingan ay unti-unting kumakalat. Pilit na binabalot ang katotohanan sa isang madilim na kumot. Sa ibabaw ng stretcher, nakahiga si Amelia, nanginginig sa lamig at pagod. Ang kanyang buhok ay basa pa rin ng tubig ilog at ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa dalawang sanggol na balot ng tuyong tuwalya. Naririnig niya ang bawat paratang ng kanyang biyenan, ang mga paratang na tila mga pako na muling ibinabaon sa kanyang sugatang puso. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, pagkatapos niyang itaya ang sariling buhay sa ilalim ng tubig, ang gantimpala pa rin sa kanya ay ang magmukhang salarin sa mata ng mundo. Naramdaman ni Amelia ang paglapit ng isang pulis sa kanyang tabi. Isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha. Si Officer Ramos. Hawak nito ang maliit na recorder na nakuha mula sa bulsa ni Vanessa. Tiningnan ng pulis si Amelia. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Aling Gloria na patuloy sa kanyang pag-atake. Mawalang galang na po, ma'am. Ang mahinahong sabi ni Officer Ramos, ngunit may awtoridad sa kanyang boses. Sinasabi niyo po bang ang asawa ni Mark ang may kinalaman sa aksidenteng ito? Opo, officer. Inatake siya ng postpartum psychosis. Bigla na lang siyang bumangon at kinuha ang mga bata. Sinubukan siyang pigilan ni Mark pero naguwala siya kaya nahulog ang van sa bangin. Ang mabilis na sagot ni Aling Gloria habang ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap kay Mark na ngayon ay nakaupo sa gilid ng ambulansya, nakayuko at nagpapanggap na sugatan. Sa loob ng isipan ni Amelia, ang huling hibla ng kanyang pasensya ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang katawan na dati ay tila bilangguan ay muling nag-alab sa determinasyon. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga anak. Sa bisig ni Liza na nasa tabi niya, gamit ang kanyang nangangatal na mga braso, pilit niyang iniangat ang kanyang katawan hanggang sa siya ay makaupo ng tuwid sa stretcher. Ang lahat ay napatahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Amelia. Sinungaling! Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Amelia. Mahina ito, paos, at tila galing sa ilalim ng lupa. Ngunit sapat na upang patigilin ang pag-arte ni Aling Gloria. Muling huminga ng malalim si Amelia, ang kanyang paningin ay nakapako ng diretso sa kanyang biyenan. Sinungaling ka, Aling Gloria. Hindi ako. Nababaliw. Kayo ang pumatay sa akin. Sa loob ng 1 taon. Ang gulat sa mukha ng mga pulis at ng mga rescuer ay hindi maipaliwanag. Para sa kanila, ang makitang nagsasalita at nakakaupo ang isang babaeng alam nilang paralisado ay isang himala o isang sumpa para sa mga nagkasala. Mabilis na lumapit si Aling Gloria. Pilit na hinahawakan ang balikat ni Amelia para patahimikin ito. Amelia, anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Naguguluhan ka lang dahil sa aksidente. Huwag mo akong hawakan. Ang hiyaw ni Amelia, isang sigaw na nagmula sa rurok ng kanyang pagtitiis. Nagawa niyang itaboy ang kamay ng matanda. Officer, ang recorder na yan. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo kung paano nila pinagplanuhan na ibenta ang anak ko. Pinindot ni Officer Ramos ang play button. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, umalingaw-ngaw ang boses ni Mark at Aling Gloria mula sa loob ng van. Ang pag-uusap tungkol sa 500,000 piso, ang tungkol sa pagbebenta kay Bona, at ang plano ni Mark na tapusin ang buhay ni Amelia para sa insurance. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila isang sampal sa mukha ni Aling Gloria. Ang matanda ay iwan-unting namutla. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa siya ay mapaluhod sa semento mo. Sa kabilang banda, si Mark ay sinubukang tumayo at tumakbo, ngunit mabilis siyang naharang ng 2 pang pulis. Mark! Aling Gloria! Inaaresto kayo sa kasong kidnapping, frustrated murder at child trafficking. Ang deklarasyon ni Officer Ramos
habang naririnig ang kalansing ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ng mag-ina. Napanood ni Amelia ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Mark. Isang takot na dati ay siya ang nararamdaman. Ngunit sa halip na saya, ang naramdaman ni Amelia ay isang malalim na pagkapagod. Isang pagod na nagmula sa pakikipaglaban sa kadiliman ng mag-isa. Habang isinasakay sina Mark at Aling Gloria sa sasakyan ng pulis, lumapit si Liza kay Amelia at niyakap ito ng napakahigpit. Tapos na, Amelia. Ligtas na kayo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang sasakyan ang biglang huminto sa harap ng eksena. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumingin siya kay Amelia pagkatapos ay sakambal. Nasaan ang mga bata? Ang tanong ng lalaki sa isang boses na puno ng otoridad at pamilyar na tono. Tumingin si Amelia sa lalaki. May kung anong pamilyar sa mga mata nito. Isang alaala ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Ang lalaking ito ay hindi pulis, hindi rescuer, at lalong hindi kamag-anak ni Mark. Sino ka? Ang tanong ni Amelia. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit at mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang lumang litrato. Ang litratong nakita ni Amelia sa pitaka ni Mark noong unang kabanata. Ito ang litrato ni Amelia noong dalaga pa siya kasama ang lalaking ito. Ako ang tunay na ama ni na Benjo at Bona, ang sabi ng lalaki na nagpaguho sa huling pundasyon ng mundo ni Amelia. Sino ang lalaking ito sa nakaraan ni Amelia? At anong bagong bagyo ang dala niya sa buhay ng isang inang kakakuha pa lang ng kanyang kalayaan? Ang katotohanan ay tila isang malupit na biro. Kung kailan ako nakawala sa isang bangungot, doon naman bumangon ang isang anino mula sa aking nakaraan. Ang bulong na yon sa isip ni Amelia ay tila isang malamig na hanging nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Habang nakahiga siya sa stretcher, pilit na kumakapit sa dalawang sanggol, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng mga sirena, ang sigawan ng mga pulis, at ang hagulhol ni Aling Gloria ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita ni Amelia ay ang lalaking nakatayo sa harap niya, si Adrian. Ang lalaking akala niya ay tuluyan na niyang kinalimutan. Ang lalaking naging unang tibok ng kanyang puso bago siya nilamon ng madilim na tadhana sa piling ni Mark. Adrian? Ang paos na tawag ni Amelia. Ang pangalang iyon ay lasang pait at tamis. Isang paalala ng mga panahong hindi pa siya nakagapos sa kama. Mga panahong mayroon pa siyang mga pangarap na kasing liwanag ng umaga. Dahan-dahang lumapit si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at pagsisisi. Patawarin mo ako, Amelia. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako dumating. Niloko ako ni Mark. Sinabi niya sa akin na namatay ka na, nawala na ang mga anak natin. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa sasakyan ng pulis. Si Mark, habang isinasakay, ay tumingin kay Adrian nang may nanlilisik na mga mata. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon, Adrian? Ninakaw ko ang buhay mo dahil iyon ang nararapat sa akin. Ginamit ko si Amelia para makuha ang lahat ng gusto ko. Ngunit tignan mo, pareho tayong talunan ngayon. Naramdaman ni Amelia ang muling panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Mark ay tila isang laso na nagbubukas ng mga lumang sugat. Naalala niya ang araw na bigla na lamang nawala si Adrian. Ang araw na dumating si Mark na may dalang mga pangako ng tulong para sa kanyang may sakit na ina. Isang transaksyon pala ang lahat. Isang planadong pagtataksil na binuo ni na Mark at Aling Gloria upang paghiwalayin sila at gamitin si Amelia bilang kasangkapan sa kanilang kasakiman. Lumapit si Adrian sa tabi ng stretcher ni Amelia. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng babae. Isang haplos na hindi tulad ng kay Mark. Ang haplos ni Adrian ay puno ng paggalang at takot na baka mabasag ang babaeng nasa harap niya.
Amelia, hindi ako narito para agawin ang mga bata sa iyo. Ang bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Narito ako para protektahan kayo. Pinagdaanan ko ang lahat ng legal na proseso. Hawak ko ang DNA test na ginawa ko ng palihim nung mga panahong pinagdudahan ko ang mga sinasabi ni Mark. Tumingin si Amelia sa kanyang kambal, si Benjo at Bona. Ang mga mukhang ito na dati ay iniisip niyang kamukha ni Mark, ngayon ay nakikita niya ang malinaw na bakas ni Adrian sa kanilang mga mata. Ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanyang kamalayan, nagbibigay ng sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Bakit? Ang tanging nasabi ni Amelia. Bakit hinayaan mong mangyari ito? Tinakot nila ako, Amelia. Ang sagot ni Adrian habang ang isang butil ng luha ay gumugulong sa kanyang pisngi. Sabi nila, kapag lumapit ako sa iyo, mas lalo nilang sasaktan ang kalagayan mo. Pinanood kita mula sa malayo. Bawat araw na nakaratay ka, naroon ako sa labas ng bintana niyo, pilit na humahanap ng paraan para maisalba ka. Naramdaman ni Amelia ang isang malalim na pagod na lumulukob sa kanyang buong pagkatao. Ang dami ng impormasyon, ang bilis ng mga pangyayari, tila isang malakas na alon na muling gustong lumunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat, naramdaman niya ang init ng maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Lumingon si Liza, ang kanyang kaibigan, at tumango ng bahagya kay Amelia. Totoo ang sinasabi niya, Amelia. Si Adrian ang tumulong sa akin para makuha ang mga ebidensya. Siya ang nagbigay ng pondo para sa mga digital recorder at para sa surveillance. Hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Sa gitna ng kadiliman ng Pampang, isang sandali ng kapayapaan ang namagitan sa kanila. Ang liwanag ng ambulansya ay tumama sa mukha ni Adrian, na ngayon ay nakatingin sa kambal ng may purong pagmamahal. Ligtas na kayo, ang muling sabi ni Adrian. Ngunit habang isinasara ang pinto ng ambulansya upang dalhin si Amelia sa ospital, isang hindi pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ni Officer Ramos. Isang babaeng nakauniporme ng abogado ang lumapit, dala ang isang makapal na folder. Officer, bago niyo ilayo ang mga bata, kailangan nating pag-usapan ang huling habilin na iniwan ng ama ni Mark bago ito mamatay. Ang sabi ng abogado, may isang kondisyon sa testamento na maaring magpabago sa karapatan sa pangangalaga ng mga batang ito. Isang lihim na hindi alam kahit ni Aling Gloria. Anong lihim ang itinatago ng namayapang ama ni Mark? At paano nito maaapektuhan ang bagong nahanap na pag-asa ni Amelia at Adrian? Hindi ba pwedeng maging payapa ang mundo para sa isang inang kakahangulang sa ilog ng kamatayan? Bakit kailangang ang bawat hakbang ko patungo sa liwanag ay laging may humihila pabalik sa dilim? Ang tanong na yon ay tila isang lason na muling gumagapang sa isipan ni Amelia habang pinapanood niya ang paglapit ng abogadang si Attorney Victoria Santos. Sa loob ng puting ambulansya, ang amoy ng alkohol at kapakapanganak na pag-asa ay biglang nahaluan ng amoy ng lumang papel at malamig na batas. Ang kambal, sina Benjo at Bona, ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Walang kamalay-malay na ang kanilang tadhana ay muling pinaglalaruan ng mga nakatatanda. Binuksan ni Attorney Santos ang folder at inilabas ang isang dokumentong may selyo ng korte. Mawalang galang na po, Amelia at Officer Ramos. Narito ako bilang kinatawan ng yumaong si Don Vicente, ang ama ni Mark. Bago siya pumanaw 3 taon na ang nakalilipas, nag-iwan siya ng isang lihim na testamento na ngayon lamang pwedeng buksan dahil sa mga kaganapang ito. Naramdaman ni Amelia ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano ang kinalaman ng testamento sa mga anak ko? Ang paos na tanong niya, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa tuwalya ng mga bata. Alam ni Don Vicente ang tunay na pagkatao ng kanyang asawa at anak, panimula ng abogado.
Alam niyang si Mark ay walang kakayahang magtaguyod ng pamilya at si Gloria ay puno ng kasakiman. Dahil dito, isinaad niya sa testamento na ang lahat ng kanyang ari-arian, ang bahay niyo, ang mga lupain sa probinsya, at ang malaking trust fund ay direktang ipapamana sa kanyang mga apo. Ngunit may isang malupit na kondisyon. Huminto sandali ang abogado, tumingin kay Amelia ng may halong awa. Isinaad ni Don Vicente na kung ang ina ng mga bata ay mapapatunayang incapacitated o walang kakayahang pisikal at mental na mag-alaga, ang pangangalaga sa mga bata at sa buong kayamanan ay mapupunta sa isang itinalagang Board of Trustees o kaya naman sa pinakamalapit na kamag-anak na nasa katinuan. Ibig sabihin, ang putol na sabi ni Liza, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ibig sabihin, pagpapatuloy ni Attorney Santos, dahil sa record ni Amelia bilang isang paralisado sa loob ng 1 taon at sa kasalukuyang kasong kriminal ni na Mark at Gloria, ang DSWD ay may karapatang kunin pansamantala ang mga bata habang nililitis ang kaso. At kung hindi mapatunayan ni Amelia na siya ay sapat na ang lakas sa loob ng susunod na 48 oras, maaaring ilagay ang mga bata sa isang pasilidad ng gobyerno. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa buong katawan ni Amelia. Ang katarungang akala niya ay hawak na niya ay tila isang buhangin na unti-unting kumakawala sa kanyang mga daliri. Ang 48 oras ay masyadong maikli para sa isang taong kakagising pa lamang mula sa isang taong pagkakahimlay. Humarap si Adrian sa abogado. Ang kanyang mukha ay nagngangalit. Hindi niyo pwedeng gawin iyan. Ako ang ama ng mga batang ito. Hawak ko ang katotohanan. Maaari kang lumaban, Adrian, ang sagot ni Attorney Santos. Ngunit dahil hindi mo kinilala ang mga bata sa birth certificate noong una, dadaan pa kayo sa mahabang proseso ng korte. Sa ngayon, sa mata ng batas, ang mga bata ay kailangang kunin ng Estado para sa kanilang kaligtasan. Naramdaman ni Amelia ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang mga pader ng ambulansya ay tila sumisikip. Tila muli siyang ibinabalik sa kanyang madilim at paralisadong silid. Tumingin siya kay Adrian, pagkatapos ay kay Liza. Nakita niya ang lungkot at kawalang pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit doon, sa gitna ng kanyang panghihina, isang matinding apoy ang muling sumiklab sa dibdib ni Amelia. Tumingin siya ng diretso sa abogado. 48 oras, ang tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginig. Ito ay matatag, puno ng awtoridad, na nagmula sa rurok ng kanyang pagiging ina. Kung kailangan kong maglakad, lalakad ako. Kung kailangan kong patunayan sa buong mundo na kaya kong protektahan ang mga anak ko, gagawin ko. Hinding-hindi niyo sila makukuha sa akin. Dahan-dahang ibinaba ni Amelia ang kanyang mga paa mula sa stretcher patungo sa malamig na sahig ng ambulansya. Ang sakit ay tila binabayakbak ang kanyang mga ugat, ngunit hindi siya tumigil. Sa tulong ni Adrian, nagawa niyang tumayo ng tuwid sa harap ng abogado. Tignan mo ako, Attorney Santos, ang sabi ni Amelia habang ang pawis ay gumugulong sa kanyang noo dahil sa hirap. Ang isang inang nakabangon mula sa hukay ay hindi matatalo kung isang pirasong papel. Sabihin mo sa Board of Trustees, sabihin mo sa gobyerno, narito na ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Isang matunog na pagsasara ng pinto ng ambulansya ang umalingaw-ngaw. Ang sasakyan ay nagsimulang umandar patungo sa ospital, ngunit ang laban ni Amelia ay kakasimula pa lamang. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, nakita ni Amelia ang isang itim na kotse na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Hindi ito ang kotse ni Liza, hindi rin ito sasakyan ng pulis. May sumusunod sa atin, ang bulong ni Adrian habang nakatingin sa side mirror. Isang huling baraha ang inilabas ni Aling Gloria bago siya tuluyang makulong. Isang tauhan na may hawak na utos na gawin ang lahat. Makuha lang ang mga bata,
bago pa man makarating sa ospital. Sino ang nasa loob ng misteryosong kotseng iyon? At kakayanin ba ng nanghihinang katawan ni Amelia na protektahan ang kanyang mga anak sa huling pagtatangka ng kadiliman? Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa aking katawan. Mabilis, mahalaga, at hindi na maibabalik. Ang matinis na pag-ungol ng mga gulong ng ambulansya sa basang kalsada ay tila isang hiyaw ng babala habang pilit itong umiiwas sa itim na kotseng kanina pa sila ginigipit. Sa loob ng sasakyan, tumitigil ang hininga ni Amelia. Naramdaman niya ang marahas na pag-uga ng mundo nang tumama ang gilid ng ambulansya sa barandilya ng tulay. Ang mga gamot, tray, at kagamitang medikal ay nagsabog sa sahig na lumilikha ng isang kaguluhan sa gitna ng dilim. Ngunit sa gitna ng pag-ikot ng sasakyan, hindi ang sarili niyang kaligtasan ang iniisip ni Amelia. Sa isang hindi maipaliwanag na bilis, ibinalot niya ang kanyang katawan sa ibabaw ng dalawang sanggol. Ang kanyang likuran ay tumama sa matigas na dingding ng ambulansya. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang gulugod, ngunit hindi siya dumaing. Ang tanging mahalaga ay ang init ng maliliit na katawan sa ilalim niya. Amelia, kumapit ka! Ang sigaw ni Adrian habang pilit na inaabot ang kanyang kamay sa gitna ng gulo. Huminto ang ambulansya ng may malakas na pagyanig. Ang katahimikan ay mabilis na napalitan ng tunog ng pagbukas ng pinto sa likod. Inaasahan ni Amelia na ang mga rescuer ang papasok, ngunit isang lalaking nakamaskara at may hawak na bakal ang sumungaw. Hindi ito pulis, hindi ito doktor. Ibigay mo ang mga bata. Ang bulyaw ng lalaki. Hindi dapat mapunta sa paralisadong yan ang mana ni Don Vicente. Naramdaman ni Amelia ang muling pag-akyat ng galit. Ang mana, ang pera. Hanggang sa huling sandali, ang kayamanan pa rin ang nagpapatakbo sa kasamaan ng pamilyang ito. Hindi ito simpleng pagtakas ni Aling Gloria. Ito ay ang huling ganti ng matanda, ang ipadala ang kanyang kapatid na si Raul upang agawin ang kambal bago pa sila makarating sa proteksyon ng ospital. Sinubukan ni Adrian na harangin ang lalaki, ngunit dahil sa impact ng aksidente, bahagyang nawala ang balanse nito. Ang lalaki ay mabilis na lumapit kay Amelia. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang inaabot si Bona. Huwag! Kung silang hahawakan! Ang hiyaw ni Amelia. Ang boses niya ay hindi na mahina. Ito ay isang atungal ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Sa isang pagkilos na tila milagro, ang kanang binti ni Amelia ay sumipa ng buong lakas. Tumama ang kanyang paa sa dibdib ng lalaki. Sapat na upang maitulak ito palabas ng ambulansya. Ang gulat sa mukha ni Raul ay hindi maipaliwanag. Isang babaeng akala nila ay bangkay na nakahiga ang siyang nagpabagsak sa kanya. Mabilis na dumating ang mga pulis na sumusunod sa kanila at napaaresto si Raul. Ngunit ang tagumpay na yon ay may kapalit. Naramdaman ni Amelia ang isang malapot na likido na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Ang lahat ay unti-unting nagiging pula, pagkatapos ay itim. Amelia, huwag kang pipikit. Narito na tayo sa ospital. Ang boses ni Adrian ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Nang muling imulat ni Amelia ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng intensive care unit ang sumalubong sa kanya. Ang tunog ng monitor ng kanyang puso ay regular. Ngunit ang bawat beep ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang natitirang oras. 48 oras. Ang unang oras ay lumipas na sa gitna ng aksidente at operasyon sa kanyang mga sugat. Pumasok si Dr. Hernandez, ang doktor na itinalaga ng korte upang magsagawa ng evaluation. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, tila isang hukom na handang magbigay ng hatol. Amelia, kailangan nating simulan ang serye ng mga tests, ang sabi ng doktor. Sinasabi ng record na ikaw ay paralisado
dahil sa spinal shock. Kung hindi mo maipapakita ang ganap na koordinasyon ng iyong katawan at katinuan ng iyong isip sa loob ng susunod na 2 araw, mapipilitan ng ospital na ibigay ang custody ng mga bata sa trustees ng yumaong Don Vicente. Naramdaman ni Amelia ang bigat ng hamon. Ang kanyang katawan ay bugbog, ang kanyang isip ay pagod, ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy. Sa sulok ng silid, nakita niya si Adrian na may hawak na isang baso ng tubig. Ang tingin nito ay puno ng pag-asa. Tila sinasabing naniniwala ito sa kanya. Magsimula tayo, ang sabi ni Amelia. Pilit na iniuupo ang sarili sa kabila ng hapdi ng kanyang mga tahi. Sinimula ng mga test, ang pag-angat ng mga braso, ang pagbigkas ng mga komplikadong salita, ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa nakaraan. Sa bawat pagsubok, nararamdaman ni Amelia ang presensya ng isang tao sa labas ng pintuan. Isang babaeng nakauniforme ng nurse, ngunit may kakaibang kinikilos. Habang iniinom ni Amelia ang tubig na ibinigay ng nurse, naramdaman niya ang isang kakaibang pait sa kanyang dila. Isang uri ng pait na hindi galing sa gamot. Ang kanyang paningin ay muling lumabo, at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Doktor, may mali. Ang huling nasabi ni Amelia bago bumagsak ang kanyang ulo sa unan. Tumingin si Dr. Hernandez sa kanyang relo. 12 oras. Ang pasyente ay muling nawalan ng malay. Itala ito sa report. Ang kondisyon ni Amelia ay nananatiling unstable. Sa labas ng silid, ang nurse ay dahan-dahang nagtanggal ng kanyang maskara. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siya ang tauhan ni Vanessa na naiwan upang siguruhing hindi matatapos ni Amelia ang 48 oras. Sino ang sasagip kay Amelia kung ang mismong gamot na dapat magpagaling sa kanya ay ang siyang dahan-dahang lumalason sa kanyang pagkakataon? Ang oras ay patuloy na tumatakbo at ang kambal ay unti-unti nang inilalayo sa kabilang silid. Ang huling 36 na oras ay tila isang hatol ng bitay na dahan-dahang humihigpit sa aking leeg. Ang boses ni Amelia sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malabong alingawngaw sa gitna ng isang makapal na hamog. Nararamdaman niya ang pait na nananatili sa kanyang dila, isang lasang hindi galing sa gamot, kundi sa laso ng pagtataksil. Ang puting kisame ng ospital ay tila umiikot, lumalayo at lumalapit, habang ang bawat beep ng heart monitor ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Sa kabilang bahagi ng silid, narinig ni Amelia ang mahinang boses ni Adrian na nakikipagtalo kay Dr. Hernandez. Hindi ito normal, Doc. Kanina lang ay maayos ang kanyang paningin at malay. May kung anong nangyari pagkatapos niyang uminom ng tubig. Mr. Adrian, kailangan nating tanggapin ang katotohanan, ang malamig na sagot ng doktor. Ang spinal shock ay may epekto sa nervous system. Ang pagbagsak ng kanyang malay ay patunay na hindi pa handa ang kanyang katawan. May 12 oras na lamang ang natitira sa evaluation period. Kung hindi siya magigising at makakapaglakad patungo sa nursery, mapipilitan akong pirmahan ang transfer of custody. Naramdaman ni Amelia ang isang matinding takot. Isang takot na mas masakit pa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Ang kanyang mga anak, ang kanyang kambal, ay dahan-dahang inilalayo sa kanya ng batas at ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, itinuon ni Amelia ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa kanyang mga daliri. Kinapa niya ang gilid ng kanyang kama hanggang sa mahawakan niya ang baso ng tubig na ginamit niya kanina. Sa isang biglaang pagkilos, itinulak niya ang baso patungo sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umaling-awngaw sa buong silid, sapat na upang maputol ang usapan ni na Adrian at ng doktor. Amelia! Ang hiyaw ni Adrian habang mabilis na lumalapit sa kanyang tabi. Iminulat ni Amelia ang kanyang mga mata. Pula ang kanyang mga paningin,
Ngunit ang kanyang diwa ay nag-aapoy sa galit. Itinuro niya ang mga piraso ng bubog sa sahig. Suriin ang tubig, ang paos. At nahihirapang sabi ni Amelia, Lason, ang nurse. Nagkatinginan sina Adrian at Dr. Hernandez. Mabilis na kumuha ng sample si Adrian gamit ang isang malinis na tela habang si Dr. Hernandez ay agad na nagpatawag ng security para hanapin ang nurse na nag-abot ng tubig. Kailangan mong magpahinga, Amelia, ang sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan na ngayon. Wala ng oras, ang sagot ni Amelia. Gamit ang kanyang mga siko, pilit niyang iniangat ang kanyang katawan mula sa higaan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila binabayakbak sa sakit. Ang kanyang likuran na tinahi matapos ang aksidente ay tila binubunutan ng pako sa bawat galaw niya. Amelia, huwag. Baka bumukas ang mga tahi mo. Ang pagpigil ni Adrian, ang mga mata ay puno ng luha. Hayaan mo ako, Adrian. Ang pabulong ngunit matatag na utos ni Amelia. Kung hindi ako makakalakad ngayon, habang buhay akong paralisado sa lungkot. Dahan-dahang ibinaba ni Amelia ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Sa sandaling tumama ang kanyang mga talampakan sa semento, naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at ang kanyang paningin ay muling lumabo. Ngunit sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni na Benjo at Bona. Narinig niya ang kanilang mga iyak na naghahanap sa init ng kanyang dibdib. Isang hakbang, masakit. Isang parang kuryente ang gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang utak. Pangalawang hakbang, ang kanyang mga tahi ay nagsimulang magdugo. Dahan-dahang bumabakas ang pula sa kanyang puting hospital gown. Ngunit hindi siya huminto. Napanood ni Dr. Hernandez ang bawat galaw ni Amelia nang may pagkamangha. Ang medikal na katotohanan ay nagsasabing hindi dapat makatayo ang babaeng ito, ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay may sariling batas na sinusunod. Narating ni Amelia ang pinto ng kanyang silid. Sa labas, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang mga tauhan ng DSWD na handa nang ilabas ang 2 baby carrier mula sa nursery. Sandali! Ang hiyaw ni Amelia. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital, isang sigaw na puno ng katarungan at pag-asa. Huminto ang lahat. Ang mga tao sa pasilyo ay tila naging mga estatwa habang pinapanood ang isang duguang ina na dahan-dahang naglalakad, bawat hakbang ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa tadhana. Narating ni Amelia ang nursery. Hinarang niya ang kanyang katawan sa tapat ng pinto. Tumingin siya ng diretso sa kinatawan ng DSWD at kay Attorney Santos na naroon din. Narito, ang ina ng mga batang ito. Ang sabi ni Amelia, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa kabila ng duguang damit. Patunayan niyo sa akin ngayon kung sino ang may karapatang maghiwalay sa amin. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang monitor sa loob ng nursery ay nagpakita sa mukha ng kambal na sa sandaling iyon ay sabay na nagising at dahan-dahang tumigil sa pag-iyak nang marinig ang boses ng kanilang ina. Evaluation complete, ang sabi ni Dr. Hernandez habang tinitignan ang kanyang relo. 48 oras, ang pasyente ay hindi lamang stable, kundi nagpakita ng hindi matatawarang lakas ng loob at katinuan. Isang malakas na hikbi ng tuwa ang narinig mula kay Liza na kanina pa nakamasid. Niyakap ni Adrian si Amelia mula sa likuran, pilit na inaalalayan ang kanyang nanghihinang katawan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, isang huling balita ang dumating mula sa labas. Isang pulis ang mabilis na lumapit kay Officer Ramos na naroon din sa ospital. Officer, si Mark. Nakatakas siya mula sa selda habang inililipat ng kulungan.
At nakuha namin ang impormasyon na papunta siya rito sa ospital para tapusin ang lahat. Ang saya ay mabilis na napalitan ng kilabot. Ang laban para sa katarungan ay hindi pa tapos. Ang demonyo ng nakaraan ay babalik para sa huling pagkakataon. Sino ang mananatiling nakatayo kapag ang kadiliman ay muling sumalakay sa gitna ng liwanag? 1 taon na ang lumipas mula nang ang huling bagyo ay humampas sa buhay ni Amelia. Sa isang malawak at luntiang hardin sa probinsya, malayo sa mausok at madilim na alaala ng Manila, dahan-dahang naglalakad si Amelia. Hindi na siya ang babaeng nakagapos sa kama. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag, puno ng buhay, at may kasamang himig ng tagumpay. Ang bawat damo na sumasagi sa kanyang paa ay nagpapaalala sa kanya na ang lupa ay hindi lamang para sa mga ibinabaon, kundi para rin sa mga muling sumisibol. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, naririnig ang malakas na halakhak ni Benjo at Bona. Ang kambal ay mabilis nang lumalaki. Ang kanilang mga pisngi ay mapupula at puno ng sigla. Hindi na sila ang mga sanggol na muntik nang maging biktima ng kasakiman. Sila na ngayon ang mga anghel na nagbibigay ng dahilan kay Amelia para gumising ng may ngiti bawat umaga. "Mama, tignan mo, ang laki na ng paru-paro." Ang sigaw ni Benjo habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Niyakap ni Amelia ang kanyang anak, isang yakap na dati ay pangarap lamang niya habang siya ay paralisado. Ang amoy ng pawis at pagkabata ni Benjo ay tila ang pinakamahalagang pabango sa mundo. Sa tabi niya, lumapit si Adrian, dala ang 2 baso ng malamig na katas ng prutas. Ang tingin ni Adrian kay Amelia ay hindi nagbago. Puno pa rin ito ng purong paghanga at pag-ibig na naghintay ng tamang panahon. "Pagod ka na ba?" ang tanong ni Adrian habang dahan-dahang inaalalayan si Amelia sa pag-upo sa wooden bench. Sabi ng doktor, "Huwag mo raw masyadong biglain ang iyong likod." "Hindi ako napapagod sa ganitong uri ng pagod, Adrian," ang sagot ni Amelia nang may matamis na ngiti. "Ito ang pagod na masarap sa pakiramdam, ang pagod ng pagiging buhay." Napag-usapan nila ang balita mula sa lungsod. Si Mark at Aling Gloria ay kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanilang habambuhay na hatol sa loob ng bilangguan. Ang huling balita kay Vanessa ay tuluyan na itong tinalikuran ng lahat, namumuhay sa kahihiyan at pagsisisi. Ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi sa mismong hiya na bumabalot sa kanilang mga pangalan. Napatawad na ba sila ni Amelia? Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang ginawa, kundi ang pagpili niyang huwag nang hayaang lasunin ng galit ang kanyang puso. Pinalaya niya ang kanyang sarili para sa kanyang sariling kapayapaan. Sa tulong ng mana mula kay Don Vicente, itinatag ni Amelia ang Amelia's Refuge, isang tahanan para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at mga taong may kapansanan na nawawalan na ng pag-asa. Doon, ibinabahagi niya ang kanyang kwento, na ang tunay na lakas ay wala sa mga kalamnan, kundi sa isang pusong handang magmahal ng walang hanggan. Tumingala si Amelia sa asul na langit. Naalala niya ang bawat gabi ng dilim, ang bawat patak ng luha na hindi niya maipunas, at ang lamig ng tubig ilog na muntik nang lumunod sa kanya. Ang lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang mahabang panaginip na natapos na. "Salamat, Panginoon," ang pabulong na panalangin ni Amelia habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. "Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong masilayan ang bukang liwayway kasama ang aking mga anak." Ang kwento ni Amelia ay hindi lamang tungkol sa isang ina na gumaling mula sa paralysis. Ito ay isang paalala sa bawat nakikinig na kahit gaano man kadilim ang gabi, kahit gaano man kabigat ang krus na iyong dinadala, laging may pag-asa. Ang pag-ibig ng isang ina ay ang tanging milagro na kayang sumira sa anumang kadena at bumuhay
sa anumang pangarap na itinuturing ng patay. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Amelia, isang paglalakbay mula sa hukay ng pagtataksil patungo sa rurok ng tunay na kaligayahan, isang buhay na ngayon ay ganap ng malaya, payapa at puno ng pagmamahal.